Huwag kang matakot, kapayapaan ang hatid ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 14, verses 25 to 31, and I read it for you. I have said these things to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you. Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. You heard me say to you, I am going away, and I am coming to you. If you loved me, you will rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I. And now I have told you this before it occurs, so that when it does occur, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no power over me, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us be on our way. Ang regalo po ni Kristong muling nabuhay ay kapayapaan. Ito ang kanyang pangako sa atin, ayon na rin sa ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Ang sabi niya, Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. Ano pa ang dahilan na tayo ay matatakot, tayo ay mangangamba? Kung si Kristong muling nabuhay ay nagkakaloob ng kapayapaan. Madalas sa ating buhay, gumagawa tayo ng mga personal na desisyon na naayon sa ating sariling wisyo o kaya naman mga plano na hindi natin pinag-isipan at pinagdasalan. Pabugso-bugso. Ngunit ang paalala sa atin ng Panginoon, kaya tayo ay natatalo, kaya tayo ay nalulugmok, kaya tayo ay nalulugi sa buhay sapagkat inaalis natin ng Diyos sa ating personal na mga desisyon, mga personal na balakin sa buhay. Nagbibigay ng takot at pangamba, nagbibigay ng di kasiguraduhan. Ngunit kay Kristong muling nabuhay, siguradong sigurado ang kapayapaan ng kanyang kaloob. Maraming mga bagay at pagkakataon sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng takot at pangamba. At ang puso natin ay patuloy na bumibigat kung ating ipagpapatuloy ang ating pagkahumaling sa ating pansarili lamang na isip. Ngunit si Kristo ay muling nabuhay para sa lahat. At ang kanyang pangako sa atin, kapayapaan, lalong-lalo na sa mga pusong natatakot. Kaya naman po isang malaking hamon sa atin na kapag tayo ay nadadaig, na kapag tayo ay naliligalig, tayo ay manalig kay Kristo na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, gabayan niyo kami. Ipagkaloob niyo po sa amin ang banal na Espiritu upang sa mga panahon na kami po ay takot na takot, maramdaman po namin ang inyong mapagkalingang presensya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.